Si Augustus Mori, isa sa pinakamayaman at pinakatanyag na tao sa buong mundo. Nag-aambisyong makamit ang buhay na walang kamatayan. Naniniwala siyang nasa katauhan ni Anna Yanagi ang susi sa buhay na yon. Upang mapasa kanya ang manggagamot, isinagawa niya ang paligsahang Urabuto Satsujin. Sa paligsahang ito, hinihingian ang mga kalahok na isang donasyong ibibigay sa sandaling sila ay matalo. Ang donasyong nakataya para sa pangkat na Hokage ay si Anna Yanagi. Samantala, inatasan ni Augustus Mori si Kurei at ang buong Uruha Jushinshu na wasakin at tapusin ang pangkat ng Hokage. Kaya naman sa ikalawang bahagi ng paligsahan, sinubukang nakawin ni Junshuro ang isang flame dragon ni Reka. Pero hindi siya nagtagumpay. Gayon din ang nangyari pagdating sa ikatlong bahagi. Si Naomi, na isa ring kasapi ng Uruha Jushinshu, ay natalo sa pinagsamang lakas ni Reka at Dylan. Maging ang huling pag-ataking ginawa ni Naomi ay nabaliwala rin. Sa di inaasahang pagkakataon, ang buong Hokage team ay umusad na patungo sa quarterfinals sa paligsahan. Labanan ng takot sa kalabang hindi nakikita. Nasa quarterfinals na tayo! 3 laban na lang at tayo nang tatanghalin kampiyon. Hindi tayo dapat matalo. 2 laban na lang ang kailangan natin. 2 na lang? Umatras na ang circus team na dapat sana'y makakalaban natin. Kaya napagdesisyonan nila na ang kampiyon sa Black A ay ang Hokage team. Siguro natakot sila sa malalaki kong muscle. Malaki ang naging pinsala nila dun sa huli nilang laban. Okay, ibig sabihin mahaba-haba ang pahinga natin. Mabuti pa bumalik ka tayo sa hotel. Sandali lang, Reka. Ha? Ang huling laban para sa Black B ay nagaganap ngayon sa loob ng arena. Panoorin natin kung paano lumaban si Brisho, na isa ring kasapi ng Uruha Jushinshu. Ang mga kaluluwa ng formasyon na mag-aati sa iyo sa iyong huling hantungan. Ano ba? Tama ng daldal. Si Bisho! Bumagsak na si Bisho! Kaya ang nanalo sa laban ito ay walang iba kundi si Magensha. Uusap na ngayon papunta sa semifinals ang nagkampiyon sa Black B at pangkat at Harihama. Hindi ako makapaniwala. Natalo na lamang ng garong kadali si Brisho. Labo! Akala ko swerte na tayo. Yung pala mapapabilis lang ang laban natin sa kanila. Sila ba ang susunod nating makakalaban? Dapat nating sinusoy ng bawat laban. Hokage, ako si Magensha. Kasama ko ang aking kapatid na si Gasasura at ang kanyang pangkatang Uruhama. Sa wakas, may makakatalo na rin sa Hokage. Mawawala na ang sagabal sa aking mga balak. Huwag mo akong biguin, Magensha. Dalhin mo sa aking harapan ang kanilang manggagamot, si Binibining Anna Yanagi. Maasahan mo, Ginoong Mori, hindi ka na nang bibiguin. Matutuloy ang iyong mga balak. Ang alamat ng buong pangkat ng Hokage ay malapit na ring matapos. Kumusta kayong lahat? Ako si Leika! Magiging tagahatol para sa laban ito! Narito tayo ngayon sa semifinals ng paligsahang Urabuto Satsujin. Ang buong pangkat na Hokage ay nasa loob na po ng arena. Sino mag-aakala na ang mga batang ito ay makakarating sa semifinals? Noong una ay walang naniniwala sa kanilang mga kakayahan. Subalit ngayon ay pagkakitin na sila ng lahat at tumadami na rin ang kanilang mga tagahanga. Kuling. Reka, malayo na rin ang narating mo. Isang panalo na lang. Sana malampasan mo ang labang to para makaharap kita. Makakaya ko. Tayong maghaharap sa huling bahagi ng paligsahan. Sinisiguro ko yan. Ipinakikilala ko sa inyo ngayon ang pangkat ng Uruhama! Ha?
Ang unang mandirigma para sa pangkat ng Uruhama ay si Tsukishiro. Ang ikalawang mandirigma, isang ninja, si Kasama. Ang vice kapitan, si Gasasura. Nakakatakot naman. At ang kanilang kapitan, ang kagalang-galang na si Magensia. Mukhang hindi na tayo sisikatan ng araw sa mga yan! Talaga bang kailangan natin silang labanan? Nakakatakot. Talaga bang tao ang mga yan? Baka naman mula sa ibang planeta. Parado sila. Reka, baka ang ibig mo sabihin, Bravo. Dapat ba natakot kami sa mga pinagagagawa ninyo? Baguhin nyo naman ang mga estilo ninyo. Baka naman may bago kayo riyan. Ilabas nyo na. Marami na ako nakita bumagsak na sa sobrang taas ng kanilang lipan. Kami nagpapabagsak sa kanila gaya ng gagawin namin sa inyo. Ngayon, simulan na natin ang semifinals! Ang laban sa pagitan ng Hokage at Uruhama! Sa pagkakataong ito, gagawin na natin ang elimination system. 5 laban sa 4. Ako na maglalaban! Para sa pangkat ng Hokage, si Lord Kagane! Ako yun! Para sa Uruhama, si Tsukishiro! Ito na siguro simula ng ating katapusan! Siguro halimaw ang siyang yan! Dahil isang halimaw lang ang magtatago ng ganyan! Hi. Ito po ang unang pagkakataon na nagpakita ng kanyang mukha si Tsukishiro! Para pala siyang kandidato sa ginawang modelo! Yan ang type kong lalaki! Ikaw naman, Tanya, ang tipo kong babae. Gusto mo matipos? Masyado siyang gwapo para sa akin. Nagsanay pa naman ako sa labang ito. Yun pala'y matatapat lang ako sa kanilang unggoy. Nakakapanghinayang naman. Ano? Sino tinawag ng unggoy? Kamukha mo kasi yung alaga ni Tarzan. Sa palagay ko naman sapat ang aking kaigetsu para makatalo sa'yo. Ha? Kakaiba ang kanyang sandata. Parang hugis boomerang. Nabigla ka ba? Ang kakaibang uri ng espadang ito ay nagmula pa sa Ethiopia at India. Ang kakayahan nito ay walang katulad sa buong mundo. Hula ko ngayon pa lang. Mananalo na ako. At hindi mo man lang ako magagalusan at mahahawakan unggoy. Simulan na! Tapos ka na bang magtalumpati? Katulad ka rin pala ng iba eh. May speech muna sa simula, pagkatapos maya-maya lang eh. Luluhod na lang at magmamakaawa. Pwe! Anong sinabi mo? Ngayon para sa unang round, simulan na! Bilis nila! Hindi ko nga masundan ang mga nangyayari. Ako nga rin eh! Kuganaki, ikalawang anyo! Bio! May ibubuga ka rin pala. Mabilis mong nababago ang anyo ng iyong sandata. Kahit malit ako eh, huwag mo akong sumulin ha! Alalahanin mo, isa pa rin akong miyembro ng Hokage team! Baka nakakalimutan mo na, Lorcan. Dati kang kasama ng Uruha bago ka naging Hokage. Ha? Ibig sabihin, kilala mo pala ako? Nakakahiya naman, wala akong kilala sa inyong pangkat! Hindi na ako nabibigla dahil hindi lahat ay nakakakilala sa aming pangkat. Ilan lamang sa pangkat ng Uruha ang nakakaalam tungkol sa amin. Ang buong Uruhama ay palagi ang nasa likod ng mga pangyayari. Kilala rin kami bilang Ura-Uruha. Ura-Uruha? Nang lumalago na ang organisasyon, may ilang mga suliraning nakaharap ang mga nasa pamunuan. Katulad ng mga suliraning dinulot mo ni Genjuro at ni Lola. Ang Ura-Uruha ang tumatapos sa mga ganoong uri ng suliraning. Pasensya ka na ha. Ako ang natasang tumapos sa'yo. Sabi nila isa kang pangahas na nagtaksil sa pamunuan ni Master Kurei. Ha? Muntik na akong tamaan nun ah. Teka,
Sandali. Ang kay Getsu na parang ikaapat na anyo ng aking kugan angki, ang boomerang. Ibig sabihin... Ah! Ah! Ha? Lorcan! Sabi ko na nga ba hindi makakaya ng tapatan ng isang batang katulad mo ang kay Getsuko. Delikado ako sa taong ito. Mukhang ubos ng swerte mo, batang unggoy ah. Anong pakiramdam ngayon ng isang taksil? Kailangang tapusin na kita! Lorcan! Alam mo ba kung bakit sinabi kong mananalo ako at hindi mo man lang magagalusan? Dahil ayaw na ayaw kung may sumira sa aking pinakaiingatang katangian. Ano na lang ang mangyayari sa aking magandang mukha kung magagalusan ito na kung sino lang? Ha? Ano? Masakit ba? Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang basura. Hindi ako patatalo sa'yo! Talaga, sa bagay bubuksalado ka na kanina pero nakuha mo pa rin tumayo. Dapat lang, ano? Dahil ilang araw ko rin pinahirapan niya si Lorcan, kaya baliwala ang mga malamnya niya suntok. Talagang ginagalit mo ako. Bakit mo nagawang dungisan ng maganda kong muka? Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Oboro! Saan naman kaya nagpunta ang hambog na yun? Si Tsukishiro, pagkatapos umagawa yung tela, biglang nawala. Ang telang yon ay tinatawag na oboro. Oboro? Pinakamadilim ang gabi kapag ang buwan ay nagtatago sa likod ng ulap. Tulad ng oboro na kinukubli ang kanyang Panginoon. Nasaan ka na, Tsukishiro? Magpakita ka! Kahit ano pang gawin mo, hindi mo ako makikita. Pero ako, kitang-kita kita. Sa madaling salita, hindi mo mapapansin kung papunta na sa'yo ang aking kay Getsu. Subukan ko kayang umatake sa harap. Hindi tama yan! Hindi pwedeng basta-basta ka nalang mawawala! Madaya ka! Lorcan! Huwag kang susuko! Tigilan mo na ang pagrereklamo! Eh ano kung hindi mo makita ang kalaban mo? Mabuti pa hanapin mo siya sa ibang paraan. Pero paano ko gagawin yun? Eh di hulaan mo. Oo nga. Kaya mo yan! Huh? Hey! Minsan gusto ko na lumipat sa kalaban! Natatakot ka ba? Kung nagpatalo ka na sana noon pa lang, hindi mo na nararanasang maputulan ng hininga ngayon. Eto na! Muntik-muntik ka na ako dun ah! Matalino siya dahil narinig niya ang patakang dugo ni Tsukishiro. Pero hanggang kailan kaya siya makatatagal? Kapag nakikita mo ang isang bagay, ibig sabihin tinatamaan ito ng liwanag. Ang liwanag ang nagbibigay anyo sa bawat nakikita natin. Kapag walang liwanag, wala kang makikita. Pinapatay ng aking mahiwagang oboro ang liwanag na tumatama sa akin. Ngayon alam mo na kung paano ako nawawala.
Lumabas ka dyan! Lumaban ka sa akin ng parehas! Masama ito. Pinaghihinaan na siya ng loob. Huwag kang basta takbo na lang ng takbo, Lorcan! Mauubos lang ang lakas mo sa ginagawa mong yan! Pero di ko na alam kung anong gagawin ko! Ah! Ah! Tinamaan ako sa likod. Wala na si Lorcan! Akala ko pa naman matalino ka. Hindi mo pala alam ang kwento tungkol sa tanyag na Invisible Man. Ang bida sa kwentong yun ay nakabalot ng benda ang katawan para lamang siya makita. Kaya nagpauso ako ng tinatawag na Mami Look. Siguradong ito na ang susunod na mauusa sa mga kabataan ngayon. Pero wala kang alam sa fashion kaya hindi mo ako maintindihan. Hindi na dapat magtagal ang mga baduy na katulad mo. Anong problema? Masakit ba? Tigilan mo na siya! Pabayaan mo na sila. Hindi matatapos ng ganyan si Lorcan. Pero... Tama si Reka, Ana. May pag-asa pa si Lorcan. Sa susunod na mawala ulit ang kalaban. Sa susunod na mawala siya ulit. Hindi mo na ako makikita ngayon. Humanda ka, Lorcan. Sa loob ng 3 segundo ay para ka ng manananggal na mahahati sa dalawa. Pero walang buhay kang maghihiwalay. Isang bagay lang ang kailangan ko. Ah! Huli ka! Alam kong nandyan ka! Ah! Akala mo lang na hindi kita nakikita. Pero hindi mo ba alam na nakikita kita? Natalsi ka ng dugo kong iyong mahiwagang obro. Sinaktan mo kasi ako ng gusto, kaya yan, nadumihan ka tuloy. Nakita ko tuloy kung nasan ka. Sandali lang! Suko na ako! Huwag mo na ako saktan! Huwag mo na sirain ang maganda ko mukha! Hindi mananalo sa akin ang mga lamyang katulad niya. Tapos na! Ang nanalo ay si... Kaya mo yan, Lorcan! Lorcan! Huwag kayong mag-alala sa akin. Magpapahinga lang ako sandali. Ang hatol! Dahil hindi na makatayo ang dalawang magtutunggali, ang lamang ito ay tabla! Pero alam naman natin lahat kung sinong tunay na nanalo. Congratulations! Huwag kang mag-alala, Lorcan. Mananalo kami bago ka pa magising. Tayong uusad sa finals.